Well, Mr. President, meron kasing certification, binabasa ko lang po yung certification, no? Kung ano po yung nakasulat ho dito. Nakalagay po dyan, Mr. President, na certification galing mismo sa nag-train sa Israel? Ang nakasulat ho dito ay si Mr. Yaron Windmiller ng PIC 6. Pero hindi po yan ang training sa Israel, Mr. President. Hindi po yan. Okay. Yung pinag-uusapan at training kaugnay po nung mga components na pinag-uusapan. Okay. Kaya kanina ko po tinatanong para huminto na po ako. Aminin niyo po ba na totoong nagpunta sa Israel yung mga taong nilista ninyo? At sila po talaga yung nag-training sa Israel? Well, ang explanation ho sa akin, Mr. President, yung mga tao pumunta ho doon, may lecture ho silang in-attend at meron rin po silang training. Dito na yung training. Meron rin silang training na ginawa ho dito. No, dahil nga, gaya ng sinabi niyo po, hindi ho pumayag yung Ministry of Defense ng Israel. Yun nga po eh. Uh-huh. Kapag hindi pumayag ang Ministry of Defense, kahit kailan hindi makakapag-undertake ng training sa Israel. Tama, Mr. President? Misleading ho kasi itong certification. Misleading po talaga. Kaya ang sabi ko nga po, kung ipipilit ng NTC Commissioner, baka pwede nating isiro na lang ang budget nila. Gusto ko lang na malaman kung magtutotoo po kayo eh. Kanina po nagsisintimiento na si Senator Risa. Kaya hindi kayo forthright sa inyong... dito po, it already borders on dishonesty. Meron po ba kayong mga tauhan, Mr. President, na kahit random lang mag-check kayo? Kasi yung pong mga service provider na sinasabi ko sa inyo, kuminsan po dumarating naman sila, pinatatawag para nga check-in po. Pag-alis naman po nila, okay naman po eh. Merong Netflix. Pag-alis po nila, teka, may problema na naman eh. Baka naman po kayo, meron kayong mga tao na kung hindi naman po imposition yun, sa mga ganung pagkakataon, na-check din, baka naman may nagkapalit-palit siguro dahil tatlo po yung nagkalaban-laban po siguro. Hindi ko na po alam kung ano ang problema talaga eh. Po, meron ho silang mga field personnel, meron rin ho silang mga nag-check po ng quality standards nationwide. In fact, next year nag-allocate ho tayo ng 450 million para ma-expand pa yung regional offices ng DICT para po talagang present na sila nationwide. No? Sila siguro isa sa pinakabatang ehensya po ng ating pamahalaan. Kaya ho, isa sa mga inalagay ho natin sa budget ay itong kanilang regional offices. So para nationwide, masisigurado ho nila na maganda po yung serbisyo. Opo, Mr. President. Kasi alam ko po ang ating bagong secretary ng DICT, nanggaling naman yan sa digital banking industry na kung saan ay pinakamatas po siguro ang standard kung ikukumpara sa ibang industry. Kaya naniniwala po ako na makakatulong siya sa mga ganong klaseng mga inconveniences. Pero kung sakaling ma-check mo yung bahay ko, Mr. President, wag mo nga asahang ibabalik namin yung binawas sa'yo. Mr. Chairman, kung magpapakain raw kayo, magpapakape, pupuntahan mo kayo ni Secretary mismo para ma-check niya ho. Opo naman, kung pakapi-kapi lang, pagpasensya nyo na po yung 3-in-1. 3-in-1 lang po ako, Mr. President. Dito po sa National Fiber Backbone po, Mr. President, dito po sa mga datos na ini-indicate po ng NEP, 90% po ng National Fiber Backbone, Phase 2 at saka Phase 3, as well as 50% po ng NFB Phase 4, ay dapat po naisagawa na po noong 2024. Last year po yun. Pero yung actual data po, Mr. President, ang accomplishment rate po ng National Fiber Backbone, Phases 2 and 3, ay nasa 59% lang. At ang Phase 4 po ay parang uumpisahan pa lang.
Ano po ba ang plano rito, Mr. President? Na dapat sana ito po ay backbone talaga eh. Pag sinabi nating fiber backbone, napakalaki po ah, ang role na gagampanan nito. Siguro po kagaya ito rin ng national grid. Kung ang pag-uusapan po yung pagsusupply ng kuryente sa ating bansa, hindi po matatawaran ang napakalaking ibubunga nitong national fiber backbone, Mr. President. Bakit ganun po ang naging performance? Tama ho kayo, Mr. President. In fact, yan po yung aming isa rin na pag-usapan sa hearing, yung implementation po ng National Fiber Backbone. Maganda ho yung konsepto because magkakaroon ho ang gobyerno ng sariling fiber backbone. At ito ang vision ho dito ay gagamitin po ng gobyerno, gagamitin din po ng mga LGUs, at pwede rin po mag-offer ng services sa mga maliliit na ISP sa iba't ibang lugar. So bababa po yung presyo ng internet sa mga malalayong lugar at of course sa mga LGUs natin. At ang kagandahan rin dito, ang government may sarili na ho siyang kumbaga may sarili na siyang infrastructure. Admittedly, na pag-usapan ho namin to sa hearing na budget hearing na mabagal rin po yung implementation ho nito. Admitted ho yan. At meron rin pong catch-up plan ang department para po mapabilis po yung construction. So on target ho next year, yung phase 4 and phase 5, aabot na ho to aabot na ito sa Zamboanga. No, so mako-connect na po from Luzon, Visayas all the way to Mindanao. No, so yun po ang target by next year. Sayang po kasi ang oportunidad, Mr. President, given the fact na ang Vietnam po dito siya lubos na namuhunan sa digitalization po ng kanyang bureaucracy. Kaya kung makikita po natin, siguro ang nagawa ng Vietnam mula nung mailatag po nila ang infrastructure sa digitalization. Talaga pong, hindi ko naman po masasabing na pag-iwanan na po tayo ng malayo, pero makikita po natin yung mga indicators. Halimbawa po, kapag binangga natin yung per capita income po ng mga bansa sa ASEAN, meron pong direct correlation po dun sa bilis o sa baba, sa bagal ng ating internet, lalo na po yung broadband na sinasabi natin. Halimbawa po, Mr. President, yung per capita income po natin ay napakababa kung ikukumpara po sa Singapore. Ang Singapore po, ang per capita GDP is $88,000 per citizen. Sa mga yun po yung balik share ng isang Singaporean sa kanilang total economy, $88,000. Ang Brunei po ay $35,000. Malaysia, 13,000. Thailand, 7,800. Indonesia, 5,270. Vietnam, 4,620. Ang Pilipinas po ay 4,130. So makikita po natin, nasa mababang antas po tayo. Dahil isa po sa pinag-uusapan sa ikabibilis po ng ekonomiya ay yung pong communication. There will be no debate as to the significance and impact of communication and technology in the growth of the nation, Mr. President. Totoo yan. Dahil makikita ho natin ngayon na everything is interconnected. No? At halos lahat po ng sector, from education to business to agriculture, lahat po gumagamit na ngayon ng internet and technology. At dahil po sa cellphone, yung internet and technology nasa bulsa na ho natin. So talagang magiging more interconnected, halos pabilis po ang internet at mas marami na tayong nagagawa ngayon with
the internet. So tama ho kayo na ganyan po papunta ang buong mundo. Mr. President, more recently, the Secretary of DICT mentioned something like the utilization of artificial intelligence can be utilized as a potent tool for empowerment. At marirealize naman po natin yun, Mr. President, kung meron po tayong mga mahuhusay na mga kababayan natin, mga technical people, para po ito ay ma-take advantage natin. Pero ang masakit po nito, Mr. President, sa 2024 Global Artificial Intelligence Index, tayo po ay number 78 sa 83 bansa kung ang pag-uusapan po ay artificial intelligence talent pool. So paano po natin ma-address ito? Tama naman po kayo, artificial intelligence ay nakakatulong talaga. Ngunit wala naman po tayong sapat na technical people to undertake and to pursue this direction. So ano po yung plano niyo dito, Mr. President? Tama ho kayo, Mr. President, ang artificial intelligence, napakabilis pong nagiging importanteng tool para sa ating lahat. Ako, yun din po ang gamit ko pag nagre-research ako or may pinapasummarize ako mahabang mga papeles. At in application rin, dumadami rin. No? Nag-evolve rin tong artificial intelligence sa iba't ibang sector. So to answer your question, Mr. President, in the budget, meron pong 1.1 billion pesos for ICT capacity and industry ecosystem development and management program. Nakasama ho dito training. So nagbibigay rin ho sila ng training sa iba't ibang industriya at ang sabi po ni Secretary, kasama ho dyan yung artificial intelligence. Sino po ang nagte-training sa mga possible entrance sa pagdi-develop ng artificial intelligence? Anong bansa po ang nagte-train? Tayo po ba nagte-train o ipati-train natin sa ibang bansa? Yes, Mr. President, meron ho silang mga partners, kausap po nila yung mga Google, mga OpenAI, mga malalaking AI firms. So ito po ay kinakausap nila para magbigay po ng training sa ating mga constituents, government employees. I remember during the hearing na pag-usapan rin natin to, na meron din silang mga training sa ating mga government employees kung paano gumamit po ng technology. So meron na silang direction meron na silang direction na magturo at mag-train ng AI sa mga government employees at yung mga gusto ring matuto. I'm happy to hear that, Mr. President. But with the way artificial intelligence has become sophisticated today, we have seen also how potent they become as tools for fraud. Kamakailan lamang po, may lumabas pong mga deepfake video na parang pinalilitaw ang ating Pangulo ay nagdidirect ng military acts against another country. At ito po ay kumalat sa social media. Siyempre po pagka hindi mo masyadong tinignan yun, maaari kang makapag-isip na maaari kang mabigla, maaari ka pang atakihin sa puso pagka ganun nakita mo. Paano niyo po lalabanan ng mga ganitong klaseng mga pamamaraan? Ginagamit po ang AI hindi lamang para sa ikaunlad ng isang bansa, ngunit para isa panganib po ang kanyang mamamayan sa maraming pagkakataon at sa maraming pamamaraan.
Actually, malaking usapin ho yan. In fact, nag-iisip rin ako mag-file ng batas para po magkaroon ng at least some form of regulation or light regulation po sa paggamit ng AI. Iniisip ko ho kung gagawa ka ng mga AI videos or AI pictures, dapat may accountability at i-disclose mo na AI yan dahil talagang napakahirap pong minsan na ma-detect kung AI siya o hindi. Lalo na ngayon, nag-improve ho talaga yung technology. So, ang CICC is very active po sa mga takedowns ng mga deepfake, artificial intelligence movies or mga video clips. So very active ho sila doon. But moving forward, I think kailangan ho talaga ng legislation. May mga bills na nag-file ho dito sa atin to regulate it. But moving forward, kailangan ho talaga ito. Dahil dapat may accountability. Hindi ka pwedeng gumawa ng AI at magsinungaling ka. No? Hindi ho pwede yan. No? So, we need to look at this technology very seriously moving forward. Mr. President, isa po sa mga naging testigo ng Blue Ribbon Committee ay si Orly Gutesa. Siya po ay naging naging siguro halos lahat ng social media parang nakatuon din sa kanya dahil siguro po sa kanyang isiniwalat. Huwag na nating pag-usapan po yung tungkol sa nilalaman ng kanyang pagsisiwalat. Pansinin na lamang po natin yung nangyari pagkatapos na siya ay magsiwalat sa Blue Ribbon Committee. Napakarami pong issue laban sa kanya. Peking notaryo, falsification, blah, blah, blah. At no October 31, 2025, na-monitor po namin na napakarami pong fake ads sa Meta tungkol kay Orly Gutesa. Ito po ay isa lamang kamukha nitong nilagay po nila sa Meta na isang fake ad. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta na ako'y puwersahing mag-sign ng fake affidavit. Lumabas po ito eh. Pero, Mr. President, bago ka po makapag-publish ng isang boosted content or ads, ilan po sa mga requirements na hihingin sa iyo ng Meta ay ang mga sumusunod. Dapat meron kang email. Dapat meron kang mobile number. At ang pangatlo, dapat meron kang website. Nung tinignan po namin yung website, ito po ay cdgmediaminds.com. At pag tinignan po niyo yung website, wala itong laman. Parang isang placeholder lang for the sake of complying with Meta's requirements para makapag-publish at makapag-boost ng fake ads. Ang ginagamit pong pagbuboost ay yung siyempre kailangan magbayad para marami pong audience na madatnan, hindi po ba? At pag tinignan nyo po yung mga naglalike sa post, mga Vietnamese and Arabic accounts, ibig sabihin, pangpadami lang. At gumagamit nga siya ng domain. Paano po ba, nakikipag-coordinate po ba ang NTC o kaya yung DICT sa mga social media platforms katulad ng Meta o kaya ng TikTok para sa ganun po ay ma-take down po yung mga peke na ads na katulad po ng naipalabas na ganito. Pagbigay ng maling impormasyon na ililigaw, nalilin lang po yung mga mamamayan. Kasi wala pa namang ginawa eh. Si Gutesa ng ganun, pero parang pinalilitaw na meron na. Kung sakali pong may ginawa siya talagang ganun, malaman na lang sana natin sa totohanan, hindi po yung uunahan na lang
nami-mislead po yung ating mga mamamayan. Yun po yung punto. Ano po ba yung mga measures na ginagawa ninyo para sa ganun makapagsimula na sa Meta halimbawa, so sa TikTok, ano po ang mga pwede niyong gawin para ito po ay mawala kagad dahil hindi naman po totoo? Ang good news po, Mr. President, Senator Marcoleta, ang DICT meron ho silang tinatawag na green lane dito po sa mga platforms. Namely, Meta, Google, and ByteDance. Ito po yung TikTok. So ito po naman yung tatlo talagang very popular na ginagamit po ng, actually hindi lang ng Pilipino kundi ng buong mundo. So meron ho silang access dito po sa mga platforms na ito, at kung meron pong mga dapat i-report or dapat i-take down, meron ho silang access sa platforms, sa mga ganitong platforms. In fact, itong mga platforms na ito ay may opisina sa Singapore in which pinupuntahan rin ho nila, no? Kung kailangan puntahan. Pero in this specific example, Mr. President, wala pong assistance na nakuha kami mula sa NTC or sa DICT. Kami-kami na rin po ang gumawa ng kaukulang pag-iimbestiga hanggang sa matukoy po namin na isang individual na nagtatago sa pangalang Luis Orbon. At nung matukoy po namin lahat ito, yung nakuha namin ang kanyang cellphone number, nakuha namin ang website, at nakuha namin yung kanyang email, doon lamang po siya mismo, tinanggal po niya yung mga ads niya. Sa mga tweet, Mr. President, kinakailangan ding magsumikap ang isang mamamayan. Ang hinahanap po kasi ng mamamayan ay maproteksyonan sila. Paano kung halimbawa, yung mamamayan na lang ang gagawa ng paraan para proteksyonan niya yung sarili niya, nawawala po yung pananagutan ng Estado na maproteksyonan ang lahat ng mamamayan. Sa mga tweet, baligtad po ang nangyari. Hindi naman sa lahat na lang ay iaasa natin sa pamahalaan, Mr. President. Ngunit, katungkulan din ng pamahalaan na siya nang maunang mag-initiate ng lahat ng pamamaraan. Lahat ng mga bagay na ito ay malabanan kagad. Pantulong na lang po yung individual initiative po ng taong bayan, Mr. President. Mr. President, ang CICC pwede rin po nilang ma-report itong mga ganitong cases. Meron ho silang hotline. Ito yung hotline 1326. Mr. President. So, accessible po ang CICC sa mga taong na biktima ng ganitong mga deepfakes, itong mga artificial intelligence pictures. Talagang very challenging ho dahil ngayon anyone can become an artificial intelligence artist. No, pasimple nagiging very simple na yung platform para gumawa po ng mga artificial intelligence. No, so pero kung mayroong mga taong nabiktima ho nito, pwede nilang i-report sa CICC, and within 24 hours, meron na pong feedback. Mr. President, noong pong budget briefing ng NTC, halos isang buwan nang nakararaan, ay nagtanong po ako tungkol dun sa ICT modernization project nila na nababahagi po sa dalawang components. Ito po yung Global System for Mobile Communication or GSM, Active and Passive Monitoring Equipment, at may kasama pong Network Benchmarking Equipment. Ito pong dalawang components na ito ay nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso, Mr. President. At ang project na ito ay na-approve po ng 2021-2022. O halos 3 na taon na po ang nakararaan. Tinatanong ko po noon, bakit po yung Network
benchmarking na nagkakahalaga po ng 300 million ay napag-alaman po ng representasyong ito na ang nag-supply pala itong EBIS solution at ang EBIS solution naman ay bumili lamang sa Versatest Company na nung panahong yon ay nagkakahalaga lamang ng 24 million. May kasama na pong test drive vehicle yon. Para lamang po masiguro ko na tama na ganun halaga nga ang pagkakabili nung panahon na yon, 2021-2022, ay pinakiusapan ko ang aking isang kaibigan na kontakin niya yung Versatest Company kung magkano ngayon ang set nung network benchmarking equipment. Lumalabas po sa panahon natin ngayon, kasama na rin po yung drive test vehicle, 40 million po. So parang totoo po na 24 million lang nung panahon na bilhin yun. Bakit po 390 million? Ngayon po, para maging maiksi lang po ang pagtatanong ko nung panahon na yon, sinikap ko pong at nagtanong nga po ako kung operational po yung mga equipment na yon. Ang sabi naman ng NTC, operational. Nung tinangka ko pong itanong sa kanya para purbahan natin kung operational, ang sabi nila ay hindi po namin pwedeng matest ngayon because of the problem of power supply. Hindi ko po maintindihan yung mga ganong pangangatwiran, Mr. President. Yung power supply po kasi nabibili yung kahit saan at kahit kailan. Ito po ay binigyan ko po ng konting diin, Mr. President, dahil sa kahalagahan po nitong mga equipment na ito, sa akin pong pagkakaalam, dahil ako po ay nagtanong, ano bang gamit nitong dalawang components na to? GSM Active and Passive Monitoring Equipment at Network Benchmarking. Nagagamit po pala ito sa maraming bagay. Napaka-importante palang gamit ito. It can be used to combat terrorism. At nagagamit din po sa mga calamities, yung pagbaha, yung mga paglindol na yan, halimbawa may mga natabunan mga kababayan o kaya may nalunod sa baha, nagagamit po pala itong mga ito. Sana kung talagang operational po ito, Mr. President, ang dami pong nangyari na sakuna. Sa Mindanao po, nauna yung lindol, pagkatapos pumunta sa Cebu ang lindol, pagkatapos binaha pa. Kung totoong operational po ito at nakagagamit talaga, nakakatulong po. At portable naman po ang mga gamit na ito, Mr. President. Bakit hindi po nagamit ito? Kung operational sila, bakit hindi po natin mapatunayan na operational sila? 3 sets po kasi ito, Mr. President. Ang isa po ay inassign sa NICA, meron po isa sa PSG, at yung isa ay nananatili sa NTC. Ito po yung mga gamit nila, Mr. President. Restoring communication, connecting the disconnected. During a typhoon or flood, cell towers often collapse, power fails, and fiber lines get cut, meaning people can call for help. By deploying portable GSM base station on vehicles, drones, or backpacks, victims' phones can reconnect to the network even if only for texts or calls. They can send SOS messages, location pins, or voice calls. Example po, Mr. President, a stranded family on a rooftop can use their phone to send an emergency message once a drone carrying temporary GSM signal hovers above. That single reconnection can trigger rescue operation immediately. Yung mga drones naman po for search and rescue operations, the drones are equipped not only with cameras but also with thermal sensors to detect body heat,
at night or through debris. Loudspeakers to communicate safety instructions, mini GSM, repeaters to extend mobile signal coverage. I can go on and on, Mr. President. Pero bakit wala man lang tayong nabalitaan na nagamit ang napaka-importanting mga equipment na to save lives? Ngayon po kung ang dami ko pong gustong itanong, I can even test the NTC sa bawat sagot po niya sa mga tong na ito kung talagang operational o hindi itong mga bagay na to. Kasi po, if you are unable to competently answer all these questions, baka I might ask the good sponsor to defer momentarily consideration of your budget. Bakit po hindi kayo nagbigay ng report? Ito naman po ay pinangako ninyo. Ipinangako nila, Mr. President. October 22 po yun eh. So, mahigit pong isang buwan. Para sana hindi na humaba ang pagtatanong na ito. Bakit naman po ayaw niyong magbigay ng report? Sa kabila ng lahat na kayo po nangako naman na magbibigay po kayo ng report para ma-address po natin itong problema na ito. Kasi po, Mr. President, kaya pala, base lamang po sa mga datos, Mr. President, kaya pala hindi talaga maging operational. Nagkulang po sa training eh. Isa po sa requirement dito, meron pong training sa Israel. Ang problema, nakita ko po sa communication ng NTC, pinalabas po nila, doon sa sagot nila sa Commission on Audit, nakapag-training yung mga ilang tao na kanilang nilista sa Israel. Pero sa datos po na nakuha ko, Mr. President, ito po ay mga text messages na nakuha ko. Hindi po nangyari ang training sa Israel sapagkat hindi pumayag ang Ministry of Defense ng Israel. Tama po ba yun, Mr. President? Tama ko kayo, Senator Marcoleta, na hindi po pumayag yung Ministry of Defense of Israel at kailangan din po ng coordination with our Department of Defense dahil po may mga national security component itong technology. At willing naman po ang NTC to give you a briefing in confidence because of that national security component. Pero eventually po, naayos rin po yung mga papeles, natuloy naman po yun yung training. Hindi nga po natuloy ang training, Mr. President. Kaya kanina po, sa pagtatanong ni Senator Risa, ito po, mayroon pong report na ipinakita ho sa akin. Natuloy sila sa Tel Aviv, Israel on September 3 to 8. So meron pong meron po silang natuloy naman po after the clearances na kailangan lang ho nila. Anong date po, Mr. President? September 3 to 8, 2023. Ito po kasi yung mga text messages, Mr. President. How are you? September 7, 2023. The delegation left this morning. Got no training as Ministry of Defense permission has not been granted. Got a lecture by my colleague Mir, CEO of Sensor 7. They got Sensor CEO presentation, which is completely unrelated. I saw the delegates after the presentation. Judith and Yaron took them for dinner. I joined for a few minutes not to create impoliteness crisis and left. Nat was not bitter at the end. He accepted that Ministry of Defense did not allow training. In short, notice and to non-end user trainees.
Hello, no doubt they got no training on P6 systems, while in Israel, we had no mod clearance. Wish you Happy New Year. Hindi po natuloy. Yun pong sinasabi nila, Mr. President, kagaya rin po ng kanina, misgivings ng ating Senator Risa. It borders on dishonesty. Siguro po kung nag-submit kayo ng report para na-trace out natin ito, hindi na sana humaba po at humantong dito ang pag-uusap natin. Bakit po ninyo sasabihin na natuloy sa Singapore? May papakita po natin na pumunta ang mga tao sa Singapore pero nag-sightseeing sila. Hindi po sila nag-training. Yun po yung kanilang sinasabi, Mr. President. So, Senator Marcoleta, ito binabasa ko po yung authority to travel to Israel of September 2 to 7 and ito po yung kanilang objective training on technology update for the project of ICT modernization program, upgrading of quality of service system and network benchmarking platform of the National Telecommunications Commission conducted by eBizolution Incorporated on September 2 to 7, 2023. So, but the commissioner promised to send you an official report and she can also go see you to brief you para po. And also kung kayo po ay interesado, pwede rin nila ipakita yung kanilang equipment, Mr. President. So tumatakbo na siya, all systems go. So sinasabi po ba ng NTC Commissioner, Mr. President, totoong nangyari ang training sa Singapore po, one day nangyari po yon. Pero ang sinasabi natin yung sa Israel, nakalagay sa communication, talaga pong pumunta nga sila sa Israel, pero wala pong training. Iba po ang nangyari doon. Yun po ang tunay na pangyayari. Dito po merong mga 100 tao po ang pumunta. May picture rin po ng kanilang mga activities. So, dito po sa report, nag-training ho sila. But they can provide you with a more extensive report po. Tapos andito rin po yung mga attendees. Yun nga po, ang gusto ko lang malaman ngayon, Mr. President, kung NTC Commissioner, ipipilit niya na talagang may nangyaring training sa Israel. Meron pong communication na pupunta sila talaga ron. Nagpunta nga sila, ngunit hindi po training ang napunta. Dahil wala nga pong training, dahil hindi pumayag ang Ministry of Defense ng Israel. Benchmark Platform 3. Rin po ito, may certification rin po na as attachment. Nakasulat po dito, Engineer Jeffrey Alvaro for successfully completing the System 2 Quality of Services System and Networking Benchmarking Platform Training. So, nandito rin po sa certificate of na ibinigay. Mr. President, kahit na po 1 milyong certification ang ibigay sa atin, ang pinag-uusapan dyan, Deep 6 po yan eh. Ang sinasabi ko po, pwede po bang sabihin ng NTC Commissioner na talagang may nangyaring training sa Israel? O nagpunta sila doon? Nag-sightseeing lang, Mr. President? Well, Mr. President, meron kasing certification, binabasa ko lang po yung certification, no? Kung ano po yung nakasulat ho dito. Nakalagay po dyan, Mr. President, na certification galing mismo sa nag-train sa Israel? Ang nakasulat ho dito ay si Mr. Yaron Windmiller ng PIC 6. Pero hindi po yan ang training sa Israel, Mr. President. Hindi po yan.
Okay. yung pinag-uusapan at training kaugnay po nung mga components na pinag-uusapan. Okay. Kaya kanina ko po tinatanong, para huminto na po ako, aminin niyo po ba na totoong nagpunta sa Israel yung mga taong nilista ninyo? At sila po talaga yung nag-training sa Israel? Well, ang explanation ho sa akin, Mr. President, yung mga tao pumunta ho doon, may lecture ho silang inattend at meron rin po silang training. Dito na yung training. Meron rin silang training na ginawa ho dito. No, dahil nga, gaya ng sinabi niyo po, hindi ho pumayag yung Ministry of Defense ng Israel. Yun nga po eh. Oo. Kapag hindi pumayag ang Ministry of Defense, kahit kailan hindi makakapag-undertake ng training sa Israel. Tama, Mr. President? Misleading ho kasi itong certification. Misleading po talaga. Oo. Kaya ang sabi ko nga po, kung ipipilit ng NTC Commissioner, baka pwede nating isiro na lang ang budget nila. Oo. Gusto ko lang na malaman kung magtutotoo po kayo eh. Mr. Kanina President, po nagsisintimiento na si Senator Risa. Kaya hindi kayo forthright sa inyong... dito po, it already borders on dishonesty. well, Mr. President, ako naman, in fairness naman kay Commissioner, she was explaining, ako binabasa ko lang po yung attachment. Hindi, kayo po wala, hindi po, hindi po kayo kasali rito, Mr. Sponsor. Oo. Nagkataon lang po kayo ang sponsor, kaya kayo po yung Kasi kinakausap I'm not ko. privy to the activity. Pero ang explanation ho sa akin, pumunta ho sila sa Israel, nagkaroon ng lecture dahil hindi ho pumayag yung Ministry of Defense. Pagbalik niya ho nila dito, nagkaroon ho ng training sa equipment and more lectures po. Yun po yung sequence of events, Mr. President. So yun po, ako binabasa ko lang ho yung Senator Marcoleta. Opo, yung- ako'y nalulungkot. Kaya medyo mislead ako kasi nakasulat ho dito training eh. Pero lecture pala yung nangyari ho doon. Hindi po talaga training yan. Kung pag-uusapan po yung training na nire-require para po magamit po natin yung dalawang equipment na binili. Napakahalaga pa naman ang gampanin ng dalawang equipment na yun. Kung hindi magagamit dahil sa kawalan ng training, baka pwede ko pang ipakita sa NTC Commissioner, Mr. President, na nagmamakaawa nga sila na bumalik doon pero ayaw nang pumayag talaga eh. Kaya po walang training na nangyari. Para po naman malaman natin kung talagang po ayaw po ninyo talagang aminin ng direkta, pwede po ba niyan sagutin, kung nasagot po ninyo to, baka maniwala kong operational yung mga Additional equipment. naman po. Totoo na nagkaroon noon ng issue with the power supply. Pero naayos naman po, in fairness. Hindi po totoo yun, Mr. President. The power supply is not the question here. Power supply kahit kailan, pwede mong bilhin yun. Tatanungin ko na lamang po ang NTC para lamang po ma-prove natin kung talagang operational po ang mga equipment na binili ng halos 1 billion pesos. What is the current ARFCN or FCN, your system is locked on right now? Check lang po ng technical experts. po Yes, natin. Mr. President. Very technical. Ano po yung frequency ulit, Senator Marcoleta? Ano po yung current ARFCN or ERFCN ng sistema na nakalain sa ngayon? So tatanungin lang ho natin sa mga technical experts ho natin. Number lamang po ito, Mr. President. Habang hinahanap po, Mr. President, ito yung susunod na tanong. Is your system showing sync archive or sync achieve or no sync at this moment?
Alam po ba niya, Mr. President, kung ba't sila nagtatagal? Hindi po operational eh. Kung operational po yan eh, isang segundo lang po, alam na nila yung sagot eh. Well, unfortunately, Mr. President, ang explanation ho sa akin, hindi ho siya real-time. Hindi ho nila hawak yung Hindi po yun ang sagot data. eh. Kaya nga, mapapansin natin ngayon, hindi operational yan. Ito pa po ang tanong, Mr. President, is the system decoding BCCH or PCH right now? Unfortunately, Senator Marcoleta, yung tao o yung team na may kaugnayan dito sa equipment, no? Wala ho dito. Hindi ho siya... Yun na lamang po ang sasabihin nilang sagot, Mr. President. Pero sa totoo lang, Ito po, ewan ko kung masasagot ko yung mga tanong nyo. ARFCN 8, ewan ko kung tama ho to, or ano, bola ho to sa loto, di ko alam. Pero ARFCN 839, tapos may 24, may 837, may 839, 28. Tumama ba ho ako? mali po lahat, Mr. President. Hindi ako tumama. Wala pong tama. Sinasabi ko po, lahat po ng tinanong ko sa inyo, na pag hindi, tatlo pa lang ito eh. If I continue, lahat po nito hindi nyo masasagot. Ang ibig sabihin yan, hindi po operational. Sayang po eh. Ang sinasabi ko po, this is almost 1 billion pesos. Mahal nga. Nakatulong na sana anti-terrorism, lalo na po yung paghanap ng mga kababayan nating nalunod sa baha o yung nabaon sa mga... Ang dami pong gamit nito eh. Kung operational po yan, yung unang tanong ko pa lang, 1 segundo, 2 segundo, tapos na tayo, Mr. President. The fact is, hindi sila operational. So I will not belabor this. Hindi po kayo nagbigay ng report. Hindi ko po alam kung bakit. Isang buwan po yun. Naghihintay po ako. Ang binigay po ay submission ng DICT. Ito po. Para i-cover lang kayo ng DICT, Mr. President. Response to requested documents and clarification during the Senate Committee on blah, blah, blah. Mr. President, ito po indikasyon lang ng kawalan po eh. Sabi niya, operational status of the 950 million pesos, no specific details. Cost and supplies, supplier details, the submission lacks an itemized financial breakdown. Training and knowledge transfer, no documentation on required training. Verification of functionality, no data. Ano po ba? Well, Mr. President, the commissioners here and bukas na bukas po magbibigay ho sila ng detailed report including yung doon sa mga katanungan niyo po kanina doon sa ARFCN. Kung hindi ho nila bibigay, we won't approve their budget po. By, lalo na NTC, marami itong kasalanan eh. Dahil yung SIM card registration, palpak pa ho yung implementation. Kaya ako ho, kung hindi ho magbibigay ng report ho sa inyo, ako na ho mismo magde-defer ho ng budget nila sa this week po. Sige po, kahit na medyo nakakayamot na po ang pangyayari, Mr. President, dahil kayo naman po sila po ang nagkulang, tatanggapin ko yung report sa 2 condition po, Mr. President. Aminin po ng NTC Commissioner na wala pong nangyaring training sa Israel patungkol dito sa paggamit ng 2 equipment ng modernization ng ICT, ng NTC. Isa po yun. Pangalawa, aaminin po nila na sa ngayon hindi po operational ang mga equipment na to. Well, Mr. President, ang sabi po ng NTC Commissioner,
Doon po sa Israel, lecture ang nangyari, hindi po training. No, lecture. Kung ganyan po ang palagi pong sasabihin nila, ay hindi po kayo talaga nagsasabi ng totoo. May kahalo na pong dishonesty ito. Meron naman ako nakitang picture na may lecture po. In fairness, nakaupo sila sa conference room. Andito po, we can submit to you the report. Doon po sa question number 2, whether it's operational, tama ho kayo, matagal hong hindi siya operational, pero ngayon operational na ho. Yan po ang report ho sa akin. So biglang naging operational ngayon? Kailan ba na? Can we require, Mr. President, the NTC Commissioner to produce a certification from the government of Israel na sila talagang nag-undertake ng training, hindi yung P6 na yon na kasama lang po nila yun eh. Nag-sightseeing sila sa Israel. Yun po yung tunay na nangyari at can be proven by the facts na hawak ko po ngayon para hindi lang tayo humaba. Hindi, well, to clarify ho, just to be accurate doon po sa inyong katanungan, hindi ho sila nag-training. Yun po ang sagot. Hindi pala kayo nag-training. Kaya hanggang ngayon, hindi nyo magamit. Hindi po magagamit ito without proper training from Israel. Sila lang po ang makakagawa nun. Kahit ano pong pagbabaluktot ang gawin ninyo, talagang hindi nyo mapapakinabangan ito. Sayang na sayang po. Halos 1 billion pesos. At kailangan pong magamit ito, lalo na po sa mga sakunang nangyari itong mga huling araw na ito. Kaya po nakagagalit naman na parang gusto nyo pang pasinungalingan lahat ito. Hindi ko po alam kung anong report ang ibibigay nyo sa akin. Well, Senator Marcoleta, they'll provide you kung yung update po dito sa equipment na ito, a chronology of events kung ano po nangyari. At I agree with you, tinitignan ko yung capability nitong equipment ay marami hong magagawang tulong ho sa atin, lalong-lalo na yung pag-evaluate po ng quality and data service ng mga telcos ho natin. So they'll give you po a report, much extensive report before the weekends. Or tomorrow, actually. I-report nila tomorrow. Yes, Mr. President. At pagkakuha ko po ng report, open rin ho sila sa demonstration. I will confer with you, Mr. Sponsor, para makita nyo po yung sinasabi nila at saka yung sinasabi natin at kayo na pong magpasya kung ano pong gagawin nyo sa budget ng NTC. Correct. At pwede open din ho sila mag-demo kung mamarapati nyo po. Mas maganda po yun. Kailangan patunayan po nila. Bukas po, dito. So bukas po, pwede ba dalhin dito yun? Pwede ho nilang dalhin po yung equipment. At makakapag-demo kayo bukas? Yes, po. Anong oras ho kayo pwede? 10 o'clock. Hindi, ano yung i-demo nyo po? Yung equipment po. I-demo nila tomorrow. Bukas ho. Kanino po equipment galing? Yung sa NICA o yung PSG? Baka mamaya hiniram ninyo. Sinasabi ko yung sa inyo. Sa kanila po mismo, yung gamit ho nila. Anong oras po? Mga 10 o'clock? I want to know the extent of the demonstration, Mr. President. Marami po ito, Lahat ho yun, dadalhin ho nila rin yung technical person. Pwede nyo masabi, halimbawa, magbibigay ako ng 10 cellphone numbers. Alam nyo kung nasaan? Kasi kung hindi po, walang capability na gawin nyo bukas yun, it's a waste of time, Mr. President. Yung mga ide-demo ho nila, ang request ho nila ay magpag-usapan ho through an executive session kasi mayroon ho talagang capability na ganun na hindi ho naman pwedeng sabihin sa publiko, no, dahil ginagamit rin to for national security purposes. But they're open ho to i-demo ho sa inyo yung capability nitong equipment. Hindi po sa akin, sa ating mamamayan yung i-demo dahil sila po ang nakita nangangailangan dyan.